Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalhapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Hilingin din natin ang panalangin ni San Antonio Maria Zacaria, isang pari ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang di mapapantay ang pagkakilala ni Apostol San Pablo sa iyong anak na inilahat ni San Antonio Maria sa pangaral niya sa salitang nagliligtas sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na ang anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mga iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac nagmula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyang si Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inang ipinaghanda ni Abraham ng bagong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at
Nag, nagpagala-gala siya sa isang Beerseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makita kang mamamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita, "Mula sa langit ang anghel ng Diyos, Agar. Anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang paraan ng paran at naging mahusay na mga aso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dukha ng Diyos, tumawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos, tumatawag ay kanyang naliligtas. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa harap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panaginip sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos, tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtam nyo ang lahat ng bagay, kahit mga leyon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang poon susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos, tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo'y ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay, masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos, tumatawag ay kanyang inililigtas. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadanero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kahit walang mga dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kahit lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy, ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ipinamalita sa ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kahit lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus,
Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang sila'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa parehas na pagbasa natin ngayong araw, mula sa aklat ng Henesis at mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ay ating matutunghayan dito ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutiang loob ng Diyos. Na sana'y pagsubikapan din nating maipamalas sa ating buhay. Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ay ipinamanhik ni Sarah, asawa ni Abraham, na palayasin si Agar at ang kanyang anak na si Ismael. Si Agar po kasi yung alipin ni Abraham na nagkaroon ng anak, si Abraham, si Ismael. At si Sarah, ang asawa ni Abraham, ay nagkaroon din ng anak. At ito si Isaac. Sa sa pangamba ni Sarah na mahati yung mamanahin ni Isaac, kaya hiniling niya kay Abraham na palayasin ang mag-inang si Agar at si Ismael. At din ang ginawa. Kayon, si Agar at si Ismael ay nasa ilang. Naubos ay kanilang pagkain. Nauuhaw na ang bata, umiiyak na. Kaya sa di kalayuan ay, bilang siguro isang ina, talagang habag na habag siya sa kanyang anak na si Ismael. Pero sinugo ng Diyos ang isang mensahero sa katawan ng isang anghel at sinabi kay Agar na lapitan niya ang kanyang anak at nangako ang Diyos na hindi ito mamamatay. At doon ay meron na lang bumukal na balon na kung saan ay nakakuha sila ng tubig. Hindi pinabayaan ng Diyos si Agar at ang kanyang anak na si Ismael. Samantala sa ating Ebanghelyo ay ating natunghayan dito ang pagdalaw po ni Jesus sa lupain ng mga Gadanero. Ito'y lupain kung saan po ang mga hentil ay nakatira. Bakit po hentil ang nakatira dito? Sa simpleng kadahilan ng meron silang mga alagang baboy. At ang mga Hudyo, hindi ho kumakain ng baboy. Kayon, dalawa sa kanilang kababayan, ang inaalihan naman sa mga espiritu at naging napakababangis kaya walang tao ang dumada sa lugar na yon. At nung makita ito ni Jesus, sila'y pinalaya mula sa pag-aali sa kanila ng masasamang espiritu. Kaya doon makita natin yung kabutihan loob ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos sa mga tao. Kaya maaring nakapagtataka ay bakit pinaalis si Jesus ng mga taga-Gadanero. Sabi po ni Saint Jerome, maring dahilan dito ay dahil they feel unworthy na nasa presensya ng isang taong katulad ng ating Panginoon. Pero marami pong mga church fathers na nagsasabi na ang simpleng kadahilanan dito ay mas pinahalagahan ng mga Gadanero yung kanilang ari-arian. Dahil nga napakalaking kawan ang nawala sa kanila, maraming ito yung source of income nila, kaya yun ang dahilan, isang dahilan kung bakit nila pinaalis si Jesus sa kanilang lupain. Pero sa gitna ng lahat ng ito, patuloy nagpakita ng kagandahang loob ang Diyos sa mga tao. Kaya nais kong pagtunan ng pansin sa patuloy nating pagdinilay sa araw na ito ay yung karanasan ni Agar at ni Ismael. Kumbaga, ang larawan nila ay single parent na
nangangalaga sa anak. Isang single parent na nangangalaga sa kanyang anak. At marami tayong mga kilala na mga single parents na nag-i-struggle para lamang sa kanilang mga anak. Maraming mga single parents na nag-i-struggle para sa kanilang mga anak, kung paano ito mapag-aaral, kung paano ito mapapakain araw-araw, kung paano ito mapag-aaral. Kumbaga, iba't iba yung mga struggles na naranasan ng mga single parents, mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Mga single parents din na hindi matanggap ng lipunan dahil sa kanilang katatayuan. Ngayon, ang mga single parents na ito, minsan marami silang struggles, pero minsan makikita nila na ang tanging maasahan nila ay ang Diyos at ang bayan ng Diyos. Ang maaring maasahan nila ay ang Diyos at ang bayan ng Diyos. Siguro may makakilala tayong mga pamilya na may mga struggles sa kanilang buhay. Maging sa material, pinansyal, o kung ano pa mang pinagdadaanan nila. Tayo bilang bayan ng Diyos, hindi masiguro matugunan ang lahat ng kanilang mga pangailangan, ay maaring magpakita ng kabutihang loob, ng kagandahang loob. Baka kasi meron tayong kakilala mga single parents na talagang nagsusumikap, pero sa likod na kanilang pagsusumikap, ay para bagang kapos sa kapos pa rin sila sa kanilang pamumuhay. Ano bang pwede nating gawin bilang bahagi ng bayan ng Diyos, bilang bahagi ng simbahan? Hindi man ho natin kayang tugunin ang lahat ng kanilang mga struggles sa ating buhay, pero meron tayong maaring magawa. Meron tayong maaring gawing tulong para sa kanila. Kung ano yun, tayo ang nakakaalam at tayo ang makagagawa. Dahil ito ay magsasalamin sa kabutiang loob at kagandahang loob ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa may kapangyarihan nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga apostol, naway maging tunay na lingkod ng pagkapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno, panalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan naway mabuwagsak ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa bukang liwayway,
ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni na Josephine Bardos at Joel Bardos, gayon din para sa natatayang kahilingan ni na Josefina Bardos, Janice Sanchez, Carmela Polintan, Alisa May, Felipe, Ede Rose Regalado, Casey Torres, Maribel Calot, Joris Bautista, Shane Bautista. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na si Rohan Miguel Buenavista, Franz Venanco Ramos at Luisito Carion. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Marquisil Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Victoria Franco, Apolinario Katalig at Ligaya Katalig. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Marcosa, Yolanda Rosario Jose, Epifania, Richard Ricardo Sr., Eliasar, Veronica, Roberto, Lydia, Valentin, Josie May, Jose, Enrique at Eloisa. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hindi ho sa malabo mata ko, kundi ang hirap basahin ng handwriting. Manalangin kay mga kapatido, pangampagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain na iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mo magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig
ang takamatay ni kanyang nalupig. Kaya siya aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, O Hosana sa kahitasan, Hosana, O Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at idenis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairi. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tingin himig ng bayang halay, awit ng papurit pasasalamat ang Panginoon.